Mitch, Hmm? gabi na, pwede ako makitulog sa apartment mo. Okay lang ako, Sofia. Basta ko hindi. Hindi ko iiwan yung best friend ko after niyang irat lahat ng mga hinanakit niya sa buhay. Kaya kung sa ayaw at sa gusto mo, matutulog ako ngayon sa apartment mo. Mitch! Mitch! Nak! Papa? Hindi ka na gumalaw dyan sa kinauupuan mo. Ang sabi ko, tapos na kitang i-paint. Maganda ba? Pa, ang ganda! This is a masterpiece. Galing ko, no? Alam niyo po, pagtanda ko, I'll be a painter din. Sabay tayo magpe-paint. Opo. O sige, kung yan ang gusto mo, dyan kita susuportahan. Mama, bumili po ako ng materials. Sabi ni Papa, magpe-paint daw po kami pag uwi niya eh. Ma? Bakit po, Ma? Patay na ang papa mo. Oh? Bumibili siya ng materials for his next painting. Tapos biglang pinasukan na magnanakaw yung tindahan. He fought back. Pero nasaksak siya na ilang beses. Mitch! Nananaginip ka. Magbubura muna dapat ako ng makeup tapos naririnig kita tinatawag mo si Tito. Napanaginipan ko si Papa. Huh? And I just realized something. Kaya pala sabi ng ex ko na I don't know how to live with the people around me. Kasi I stopped living when Papa died. That's when my life started to fall apart. Even Mama became so hard to herself that it affected me. Everything became so blurry. Everything became black and white. Alam mo ba na Papa's last painting was me? Na-influensyahan niya ako. Oh, Mitch. And now I finally realized kung ano yung gusto kong gawin. Gusto ko mag-paint. Gaya ni Papa. Tinulungan niya ba ako by appearing in my dreams, by showing me how to live with pain and happiness? Na I have to continue living? Miss ko na siya, Sofia. Miss ko na si Papa. Oh my gosh! Nag-resign ka? Kahapon lang and I just left. Wala naman kasi ako ka-close doon. Ayaw sa akin ng boss ko, ayaw sa akin ng mga katrabaho ko. Edi, bye-bye. Alam mo, akala ko dun ka na mamamatay kasi tanggap ka lang ng tanggap ng trabaho sa kanila eh. Hindi ka nagre-reklamo kapag ganito-ganyan. Thank you at nakaalis ka na! Oo, Ano nang gagawin mo ngayon nag-resign ka na? We'll still try to figure life, but may nagbago. Alam ko na kung ano yung gusto kong gawin. Hindi ka muna magtatrabaho? May ipon ako, Sofia. Kaya ko sarili ko. Iiwan mo na ako, Mitch. I will paint, I will rest, and I will take my time. Away from all the people who kept on pressuring me, away from my toxic neighbors, away from my ex, away from the city, away from my past work, away from the boring memories I created. Eh di boring ako. You are an exception. Best friend kita, duh. I'm starting to live again. So, I'll be fine alone, exploring the beautiful things around me. Alam mo, ngayon ko na lang ulit nakita yung ngiting yan. Thank you, Mitch. For what? For being alive up until now. Enjoy ka and please don't hesitate to call me. Ganda ng mural na gawa mo. Iba ka talaga, Mitch. Salamat ho. Ako naman next ha, yung pader sa likod ng bahay ko. Gusto ko flowers. Yung malalaki. Opo. Sobra po yung bayad niyo sa akin. Ang galing-galing mo kaya magpinta. Basta okay na yun. Ano ba yan, Aling Narcy? Pero, nabalitaan ko, babalik ka na pala na Maynila, Neng? Opo. After 4 years, babalik na po ako. Feeling ko rin po kasi naiinip na yung best friend ko dun eh. Masaya ka na ba? Okay ka na ba? Okay na po ako. Sobrang okay na po ako. Dalaw ka ha. Mamimiss ka namin dito. Siyempre naman po. Pakilagay na lang po dyan. Thank you! I'm back. Mitch, Give me a hug, best friend. you've changed a lot. Kamusta ka na? Okay na ako, Sofia. Actually, bago ako pumunta rito, pumunta muna ako sa sementeryo. Dinalo ko sila mama at sila papa. Sinabi ko sa kanila na okay na ako, masaya na ako, buhay pa rin ako, tsaka
Nagpipintura na ako ng mga murals. I'm so proud of you. Tinanggal mo ako sa grupo, Nadia. Tumulong ka ba? Hindi naman ha. Sabi ko naman sa'yo, wait lang, di ba? Yung wait mo inabot na ng 1 buwan. Ibalik mo ako sa grupo. Napasa ko na yung paper, Roy. Wala ka na magagawa. Bawiin mo yung papel, ilagay mo ako ron o mag-ieskandalo ko rito sa harap mo. Yun na nga lang yung tanging paraan para pumasa ako sa prof natin tapos hindi mo pa ako pagbibigyan. Kasi sabi mo lang, yun na nga lang yung tanging paraan mo para pumasa ka, hindi ka pa nag-exert ng effort. Ang tawag sa'yo, tanga. Gusto mo bang ipahiya kita rito sa public, ha? Sa tingin mo, natatakot ako sa'yo? Alam mo, ito yung dahilan kung bakit hindi ako bumalik sa'yo nung nakipag-break ka sa akin. You never gave me a chance to redeem myself. Wait, paper yung pinag-uusapan natin tapos bigla mong inungkat yung dati. Hindi ba parang ang petty? Totoo naman eh. Gusto mo ba talagang ungkatin natin yung past? Sige. Why would I give you a second chance in my life kung ilang beses mo akong pinahiya at binastos nung second year tayo? Hawakan mo tong bag ko, Nadia. Sorry, Roy. May mga hawak kasi ako. Hahawakan mo to, babatok sa'yo to. Yan, tama yan. Sumunod ka kaagad. Dami pa sinasabi. Roy, gutom na kasi ako. Pwede bang mauna na muna ako kumain? Ano ba sabi ko? Mag-diet ka, di ba? Buwasan mo naman yung bil-bil mo. Nakakaya ka maging girlfriend eh. Uy, pero huwag ka naman ganyan sa girlfriend mo. Wala kang pakiat. Ikaw naman babae, diyan ka lang. Hintayin mo matapos ng game namin kung hindi babatukan talaga kita dyan. Ikaw na nga tinutulungan. Bumiti ka nga. I don't feel like smiling, okay? Tataray ka na. Kala mo naman kung sino. Ingiti ka o pipigayin ko yung bibig mo. Baka sabihin nila, inaapi kita. Nabasa mo ba yung text ko? Roy, ayoko na. Ano? Gusto ko na makipaghiwalay. Hindi ko na talaga kasi kaya eh. Uy, pinapagawa ko lang yung mga assignments ko tapos makikipaghiwalay ka na. Ang drama, ang putik. Ayoko na. Alam mo, paulit-ulit ka na lang. Gusto mo na naman makipaghiwalay. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo, Nadia. Ayoko na. Gusto mo sampalin kita? Ayoko na. Nag-expect ka ba nga habulin kita? Hindi mangyayari yun. Sabagay, madali ka lang naman palitan eh. Hindi mo bahala ka na sa buhay mo. Kakasawa ka. Makapagsalita ka naman dyan, nakala mo pinagbuhatan kita ng kamay. Hoy, never kitang sinaktan physically. Never dumapo tong kamay ko sa mukha mo. Hindi nga physically, pero you gave me so much trauma dito sa utak ko. Di sana nakipaghiwalay ka kaagad, ginusto mo rin eh. Sinubukan ko naman, di ba? But every time na sinasabi kong gusto ko makipaghiwalay sa'yo, puro threats yung lumalabas dyan sa marumi mong bibig. Kasalanan ko ba sensitive ka? Pasalamat ka na lang na tumapang ka dahil sa akin. Hindi ka naman ganyan dati. Sabihin mo, salamat Roy kasi nasaktan mo kaya naging cold akong babae. Salamat Roy kasi dahil sa'yo marunong na akong idikit yung personal life ko sa mga projects and stuff kaya nadadamay ka sa katangahan ko. Para kang sirang makina sa dami mong sinasabi. Ano ka mo? Pasalamatan kita kasi naging ganito ko. Kung may pasasalamatan ako, sarili ko yun. Kasi imaginein mo I was in a very toxic relationship to the point na bumaba yung self-confidence ko, self-esteem ko. Hindi ako marunong magdesisyon para sa sarili ko. Takot na takot ako sa'yo pero I managed to release myself from you. Nabuo ko yung sarili ko gamit yung sarili ko lang. Alam mo, Roy, nung nakipaghiwalay ako sa'yo, umiyak ako. Umiyak ako sa tuwa. Pero syempre, hindi mo maiintindihan itong mga sinasabi ko kasi failed ka na nga sa pagiging boyfriend, failed ka pa sa pag-aaral. Try mo kaya mag-backread. I give you enough chances to pass your part sa paper kaya kasalanan mo kung babagsak ka. Mas okay if lagyan mo na lang ng tape yung bibig mo. Less talk, less mistakes.